Good morning. Let us pray. Lord, once again, it is indeed a blessing to gather, Lord God, together as a church to study your word, O God, and to worship you. And we pray, Lord, that you will bless our time together as we continue our study in Luke chapter 9. Bless us, O God. May we glorify you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Sino nga ba si Jesus? Sa huli nating pag-aaral, ating nakita na may kapangyarihan siya na magbigay ng kakayanan na magpalayas ng demonyo sa isang tao at magpagaling ng isang may sakit. So ito po yung isang kapangyarihan ng ating Panginoon. At dahil dito, nilunsad ng ating Panginoong Jesus ang isang malawak na evangelistic ministry. Ang kanyang 12 disciple ng ating Panginoon, sabi nga sa verse 6, went through the villages preaching the gospel and healing everywhere. Kung dati ay si Jesus lamang ang naghahatid ng mabuting balita o ng gospel from town to town, ngayon ating nakita na mas marami nang naaabot ang ating Panginoon ng gospel na ito sa ibang lugar sa pamamagitan ng kanyang mga disciples. Gospel na naghahayag patungkol sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, ang Misaya na ipinangako ng ating Diyos, ating alam na naririto na. Mensahe na naghahayag ng kaligtasan, kapatawaran sa kasalanan, mensahe ng pag-asa, mensahe na nag-aanyaya sa ating lahat na kilalanin natin si Jesus bilang anak ng Diyos at panawagan na magsisi sa kasalanan. Lahat ngayon ay nagtatanong kung sino si Jesus. Dahil siyempre meron pong message ang mga disciples po niya patungkol sa ating Panginoon. Sino nga ba si Jesus? Dahil dito, ang mga tao ngayon ay may iba't ibang pananaw patungkol sa ating Panginoong Jesus. Ang iba ay nagsasabi na si Jesus daw ay si John the Baptist. Ang iba naman ay nagsasabi na siya daw ay si Elijah. Kung saan pinangahawakan actually nila yung sinabi ni Malakay sa Malakay 4:5, behold, I'm going to send you Elijah the prophet before the coming of the great and terrible day of the Lord. So meron po silang mga ina-anticipate. Meron po silang kanya-kanyang pananaw kung sino po ang ating Panginoong Jesus. Ang iba naman ay nagsasabi na siya ay isa sa mga propeta noon na ngayon ay bumalik. Okay? Iba-ibang pananaw. Pero para sa inyo, sino nga ba si Jesus? At ito ay mahalagang katanungan para sa lahat. Ang inyong pagkilala actually sa ating Panginoon ay maghahatid either life or death para sa inyo. Dalawa lamang po yun. Kung tama ang inyong pagkilala sa tamang paghahayag ng salita ng Diyos kung sino ang Mesaya, kung sino ang ating Panginoon, ang resulta nito ay buhay na walang hanggan. Kung mali ang inyong pagkilala kay Jesus o mali ang inyong interpretasyon sa ating Panginoon, ito ay maghahatid ng kamatayan. Mahalaga na makita po natin ito at mahalaga na isipin po ninyo ang kahalagahan ng katanungan na ito. Sino nga ba si Jesus para sa inyo? Sa inyong pagkilala kay Jesus, ano nga ba din ang naging inyong tugon? Kung sinasabi ninyo na kayo ay isa na at isang nakakakilala sa Panginoon. It's either ikaw ngayon ay tunay na sumusunod sa Kanya o ikaw ay hindi sumusunod sa Kanya. So makikita natin yung katanungan na kung sino si Jesus, nakasalalay ang kaligtasan natin, maging yung ating pagtugon, maganda na makita din natin, paano nga ba ako tumugon? Mahalaga na makita nga natin, paano ko, kung ako'y nakakakilala kay Jesus, ano ngayon ang aking buhay? Sabi nga ni Dr. Ernie Baker, at ilang beses ko na itong narinig sa kanya, lagi niyang nababanggit ito, sabi niya, the gospel is not only a message to believe in, but a person to follow. Mahalaga po na maalala po natin yung panawagan po na yun. Ano? Not only to believe, but it is also someone who we are to follow. Meaning, if you are a true Christian, your life now is a life offered to Christ. A life that follows Him. So ito ba yung naging pagtugon ninyo sa inyong pagkilala kay Kristo Jesus? O namumuhay pa rin kayo para sa inyong mga sarili? At dahil sa paglawak actually ng ministry ng ating Panginoong Jesus, for sure ito ay napapansin ng lahat at umabot ang balitang ito maging kay Herod. So kumakalat na eh. Hindi po dahil mga chismoso yung tao doon, pero malinaw po sa kanila na maraming nagagawa ang ating Panginoon. Wala pa man lang cellphone noon, pero balita na po ito sa bawat tao na ito
ang Messiah na kanilang inaantay. Sino nga ba si Jesus? Ating basahin ang ating passage in Luke chapter 9 from verse 7 to 17. Sabi dito, "Now Herod the Tetrarch heard about all that was happening, and he was perplexed, because it was said by some that John had been raised from the dead, by some that Elijah had appeared, and by others that one of the prophets of old had risen. Herod said, John I beheaded, but who is this about whom I hear such things? And he sought to see him." Verse 10, "On their return, the apostles told him all that they had done, and he took them and withdrew apart to a town called Bethsaida. When the crowds learned it, they followed him, and he welcomed them and spoke to them of the kingdom of God and cured those who had need of healing. Now the day began to wear away, and the 12 came and said to him, Send the crowd away to go into the surrounding villages and countryside to find lodging and get provisions, for we are here in a desolate place." But he said to them, "You give them something to eat." They said, "We have no more than 5 loaves and 2 fish, unless we are to go and buy food for all these people." For there were about 5,000 men. And he said to his disciples, "Have them sit down in groups of about 50. They did so and had them all sit down. And taking 5 loaves, the 2 fish, he looked up to heaven and said with a blessing over them. Then he broke the loaves and gave them to the disciples to set before the crowd. They all ate, were satisfied, and what was left over was picked up, 12 baskets of broken pieces. So, short lamang po yung ating outline. Hatiin lamang po natin ito sa 3 bahagi. Who is Jesus? Herod's question, verse 7 to 9. Who is Jesus? He is the compassionate shepherd, verses 10 to 11. Who is Jesus? The provider who multiplies, from verse 12 to 17. So ating pong tignan yung verse 7 up to verse 9. Ito po yung katanungan ni Herod. Dahil sa evangelistic ministry, ang pangalan ngayon ni Jesus ay naging balita na sa lahat. At ito din ay umabot kay Herod. Okay? Pero sino ba tong Herod na ito? Sino itong tinatawag dito sa verse 7 na Herod the Tetrarch? Hindi ito actually si Herod the Great. Kung inyong maaalala, yung sa Matthew chapter 2, yung nagpamassacre doon sa mga babies. Okay? Ito actually yung anak na niya. Okay? Ito yung sumunod na. Ang pangalan niya ay actually Herod Antipas, nakilala sa pagiging isang governor. Kaya siya tinatawag na Herod the Tetrarch. Siya po ay yung namumuno sa bayan po ng Galilee at ng Perea. So pagkatapos mamatay ni Herod the Great noong 4 BC, nahati ang kanyang sinasakupan actually sa 3 bahagi. Okay, sa tatlo niyang mga anak, okay, kay Archelaus, kay Antipas at kay Philip. At ito din actually ang Herod na nagpakulong kay John the Baptist at eventually nagpapatay din kay John the Baptist. So narinig niya, ito si Herod the Tetrarch na ito, may naririnig siya ngayong mga balita patungkol kay Jesus. Dahil ang ministry ni Jesus mainly ay nakatuon sa Galilee, ito yung kanyang sinasakupan, kaya may balita siya palaging nasasagap patungkol dito. Ano yung naging tugon niya sa mga balitang ito? He was perplexed, sabi po sa ating passage. In other words, very confused. So, halo-halo siguro yung emotions dito ni Herod dahil siyempre alam niya na may balita. Sabi nga, kung bakit siya confused, sabi po sa passage natin, because it was said by some that John had been raised from the dead. Siyempre may takot po siya. Okay? Sino nga ba? Siyempre kung siya ay nagpapatay kay John the Baptist, mako-confuse po siya at mag-aalala. Alam niya na patay na si John the Baptist, pero ito daw muli si John the Baptist muling nabuhay. So akala niya si John the Baptist ay naririto muli. Dahil hindi niya pa actually nakikita kung sino itong si Jesus na ito. Ang ibang balita naman na umabot din sa kanya na siya daw ay si Elijah. Ang ating Panginoong Jesus ay si Elijah. Kaya naman confused din si Herod Antipas. Sino nga ba itong tao na ito na hinahabol at kilalang kilala ngayong panahon na yun? Dagdag pa dito sa balitang ito, one of the prophets of old had risen. Ito po yung sa kanyang sitwasyon, kaya po siya confused. Nabuhay nga ba si John the Baptist? Nabuhay nga ba ang isang propeta? Ano kaya ang mas nakakatakot actually para kay Herod at that time? Kaya naman siya ay perplexed.
Kaya nga sabi ni Herod sa verse 9, John I beheaded, but who is this about whom I hear such things? And he sought to see him. Kung confused ngayon sa ating panahon kung sino si Jesus, ating makikita simula pa lamang noon, ito na yung sitwasyon at naging katanungan ng marami. Sino nga ba ang ating Panginoong Jesus? Pero mahalaga na makita din natin yung tugon actually dito ni Herod sa kanyang pagnanais na makita si Jesus. Lahat siguro tayo, actually in our time, siyempre may mag-share tayo ng gospel, may iba magkakaroon ng idea about Jesus Christ. Siyempre in our country, mas mabuti tayo sa ating sitwasyon dito dahil tinatawag tayong Christian country. So medyo mas laganap yung understanding natin at mas naririnig natin yung pangalang Jesus. Pero at that time, ganun din po dahil meron po silang inaantay. Inaantay na sino nga ba itong Messiah na ito. At yun yung nais din ni Herod at that time. Makilala kung sino nga ba itong si Jesus. Ano nga ba at bakit niya nga ba ninanais na makilala si Jesus? Maaari na ito ay nagmumula sa takot at nais lang niyang makasiguro na hindi ito si John the Baptist. Kaya nais niya siyang makita kasi sabi doon, and he sought to see him. Talagang pinaplano niya na makita ito. Okay? Dahil may guilt siya kasi sa puso niya, sa puso niya at nais niya na makasiguro na hindi ito si John the Baptist. Pero ano pa man yung reason actually ni Herod kung bakit niya nais na makita kung sino si Jesus. Okay? Ito ay hindi nagmumula sa pagnanais na makilala talaga si Jesus kung sino siya. Wala siyang pagnanais na okay, ito yung Jesus na kanilang hinahayag for sure. Narinig niya yung balita patungkol sa kay Jesus na siya ang hari, siya yung Messiah, siya yung darating na magliligtas. Hindi niya question na saan ako ililigtas? Anong kaligtasan yung kanyang hatid? Ang kanya nasa isip ay iba. Iba po yung kanyang motibo. Kaya po, kung ating makikita dito, si Herod, in history ay hindi po talaga tunay na nampalataya kay Jesus dahil iba po yung kanyang puso. Siguro para makita po natin kung bakit hindi siya nanampalataya, meron po itong evidence in Scripture. Sabi po una sa Luke 13:31 at later sa Luke 23:6-12, makikita po natin dito yung kanyang pananaw. In Luke 13:31, sabi doon, at that very hour, some Pharisees came and said to him, get away from here, for Herod wants to kill you. So, hindi niya pa nakikita, ang plano ni Herod ay patayin ng ating Panginoong Jesus. Pero gusto niya makita ito. So, ibig sabihin, yung kanyang puso, kanyang motibasyon, ay hindi ayon sa pagnanais na makilala siya, kung hindi patayin lamang siya. Not only that, sa Luke 23:6-12, basahin ko lamang, sabi doon, when Pilate heard this, ito yung time na nahuli na si Jesus, okay? Sabi doon, he asked whether the man was a Galilean. And when he learned that he belonged to Herod's jurisdiction, he sent him over to Herod, who was himself in Jerusalem at that time. When Herod saw Jesus, he was very glad. Kasi hinahanap niya For he had long desired to see him, because he had heard about him, and he was hoping to see some sign done by him. So he questioned him at some length, but he made no answer. The chief priest and the scribes stood by, vehemently accusing him. And Herod, with his soldiers, treated him with contempt and mocked him. Ito yung kanyang pakikitungos kay Jesus. Then, arraying him in splendid clothing, he sent him back to Pilate. And Herod and Pilate became friends with each other that very day. For before this day had been an enmity with each other. So makikita natin yung heart ni Herod. Ayaw niya kay Pilate. Si Pilate ayaw din niya kay Herod. Pero dahil kay Jesus, nagkasundo sila. Nag-decide sila parehas na dapat lang na papatayin nga ang ating Panginoon. So makikita natin si Herod ay walang puso na tunay na kilalanin ang ating Panginoong Jesus. Marami nang nagsabi patungkol kay Jesus kung sino siya. Marami nang nagawa na miracles ang ating Panginoong Jesus at that time. For sure, alam ng marami ito na ituro na ang katotohanan sa lahat. Mga patotoo na nagtuturo kung sino si Jesus, na siya ang anak ng Diyos
ang Mesaya na ipinangako ng ating Panginoong Diyos. Lahat ng ito, kung ating makikita, naging sarado pa rin ang puso ni Herod. At kanya pang inaprobahan ang kanyang kamatayan. Katulad ka din ba ni Herod? Okay? Na hanggang ngayon ay, oo, si Jesus ay mabuti at masasabi na oo, anak siya ng Diyos, pero walang tunay na pagsunod. Pagpapasakop, walang buhay na pag-aalay para sa kanya. Ibig sabihin lamang na ito ay tunay na katulad ka din ni Herod. Kaya kilala ko si Herod, pero okay lang, nakilala ko siya. Pero yung buhay ko pa rin ito. Hindi ito para sa ating Panginoon. Dahil ang tunay na pagkilala kay Jesus ay tunay na pagtalikod din sa ating mga sarili. Pagtalikod sa kasalanan o pagsisisi at pananampalataya na si Jesus nga ang pag-asa mo sa kasalanan dahil sa Kanya lamang matatagpuan ang kapatawaran. So, ibig sabihin, kung tunay mong kilala si Jesus, dapat magresulta ito ng pagbabago. Kailangan ito ay may transformation. Kailangan ito ay may pagbibigay sa atin ng bagong pag-iisip, pananaw sa ating buhay, na ang ating buhay ay sa Kanya na. Kung ikaw ay napatawad na, ang buhay mo ay tunay mo ding dapat na inaalay sa Kanya. Kasi sabi sa 1 Corinthians, sabi ni Paul in 1 Corinthians 6:19-20, you are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. So ibig sabihin, ang tuon natin ngayon bilang mga mananampalataya, kung ating sinasabi na kilala natin si Jesus, ang tuon natin ay mag-glorify siya. Hindi mag-glorify ang ating sarili. Hindi gawin yung kung ano yung kalooban natin. Kasi ang glorification, ang pagbibigay glory kay God, ay ang pagsunod sa Kanya, sa Kanyang kalooban upang siya ay ating maluwalhati. Because the more we obey Him, the more we glorify Him. At mahalaga na makita natin yun. Ang tuon ng tunay na nakakakilala kay Jesus, na ang tuon niya sa kanyang buhay ngayon ay ang kaluwalhatian ng kanyang pangalan. So, do not be like Herod. Hindi niya tunay na kinilala kung sino si Jesus. Pero ang tanong pa rin ay, sino si Jesus? Muli si Jesus ay magpapakilala pa rin sa atin. Kasi kailangan pa na maihayag kung sino siya. Sabi dito, who is Jesus? He is the compassionate shepherd. Okay? Verse 10 to verse 11. Sabi doon, balikan ko lamang, on their return, the apostles told him all that they had done, and he took them and withdrew apart to a town called Bethsaida. When the crowds learned it, they followed him, and he welcomed them and spoke to them of the kingdom of God and cured those who had need of healing. So ito yung pagbalik po natin dito sa story sa Luke chapter 9 verse 6. Kasi sabi sa verse 6, and they departed and went through the villages preaching the gospel and healing everywhere. Then dito sa verse 10, on their return. So nakalipas na siguro, hindi natin alam kung araw ba ito, ilang oras ba ito. Okay? Dito sinasabi sa verse 10, on their return, the apostles told him, ating Panginoon, all that they had done. So tapos na yung kanilang ministry for that day. Ito ang tinatawag na ministry report. Okay? For sure, maraming mabubuting balita na maririnig ang ating Panginoong Jesus patungkol sa kanilang evangelistic ministry. Kaya naman na naging tugon ni Jesus ay ilayo muna sila sa tao upang makapagpahinga. Kaya sabi doon, and he took them and withdrew apart to a town called Bethsaida. So makikita natin dito, ito po ay pagkakataon na nais ni Jesus na sila ay makarecover at makapagpahinga sa kanilang naging paglalakbay. Dahil nakakapagod po mag-evangelize. Tama po ba? Nakakapagod, lalo na lalakad ka doon, pupuntahan mo from town to town. Okay? Siyempre, wala namang sasakyan dati. So sila ay maglalakad lamang. Kaya ninanais ni Jesus na sila ilayo muna sa mga tao. Dito ating makikita actually yung compassion ni Jesus sa kanyang mga apostles. Una, compassion for the apostles. Bilang shepherd, alam niya ang pangangailangan din ng kanyang mga alagad. Hindi lamang iyon, alam din ni Jesus kung ano ang mainam na lugar kung saan sila makakapagpahinga. Kaya binanggit yung lugar na Bethsaida. Bakit Bethsaida? Kasi Bethsaida, ito po yung hometown ng 4 po na apostles. Okay, si Peter and Andrew, dito po yung kanilang lugar, maging si Philip, at posible din, ito din yung hometown ni Nathaniel.
So ito yung kanyang pinili. Siguro ito ay malapit, ito kung saan makakapagpahinga sila ng mabuti. Pero ang planong ito ay biglang nabago. Okay? Dahil din sa dami ng mga tao na sumusunod kay Jesus. Sabi nga sa verse 11, when the crowds learned it, they followed him and he welcomed them and spoke to them of the kingdom of God and cured those who had need of healing. Ano ang ginawa ni Jesus? Winelcome niya itong mga ito, imbis na magpapahinga siya, magpapahinga yung mga disciples, patuloy pa rin siya sa kanyang ministry. So ano yung kanyang ginawa? Una, si Jesus ay naghayag patungkol sa kaharian ng Diyos. Mensahe din ang hatid ng mga apostles, makikita natin yun sa verse 2. Sabi nga, He sent them out to proclaim the kingdom of God. So wala pong pagbabago. Yung ministry po ng ating Panginoon na kanyang ginagawa, ito din yung kanyang itinuro sa kanyang mga apostles, sa 12 apostles po na ito, at patuloy niya itong ginagawa. So yung mga taong nakasunod, ano yung kailangan nila? Katotohanan. Kailangan nilang makapakinig patungkol sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa, hindi lamang po siya naghayag ng mabuting balita na narito na ang kaharian ng ating Panginoon, manampalataya kayo sa Misaya. Ngunit si Jesus, out of compassion din, siya ay nagpagaling sa mga may sakit. Ito din yung ministry na tuon nung kanyang ibinigay sa mga disciples. Sabi nga, He sent them out proclaiming the kingdom of God and to heal. So, parehas na pattern. Hindi po nagbabago. Kaya po may ministry of healing dahil ito po ay pagpapatunay na siya ang Messiah. Kaya po may miracle dahil wala pa pong Bible. Kaya wala pa po ang New Testament that time. Kailangan nila ng ebidensya na ito na nga ang Messiah na kanilang inaantay. Siyempre para sa ating panahon ngayon, because we are Gentile people, hindi natin actually ina-anticipate kung ano yung ina-anticipate ng mga Hudyo before. Pero siyempre sila, meron silang mas malaking idea than us na ito na nga ang Messiah at kailangan nila ng ebidensya. For sure, si Jesus ay nagnanais din na magpahinga. Diba, napapagod din siya. Sa huli nating pag-aaral doon sa storm, natulog siya ng mahimbing, di ba? Kahit na may bagyo, tulog na tulog siya dahil napapagod din ang ating Panginoon. Maging yung kanyang mga disciples ay pagod na. Pero ito si Jesus, nagpapakilala sa atin na siya ay puno ng compassion. Napaka-compassionate po ng ating Panginoong Jesus. Compassionate sa kanyang mga alagad, compassionate sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan at ng pagpapagaling. Ito ay patotoo na si Jesus ay nariyan at handa na magturo at magpagaling. Hindi po siya tumitigil. Okay? Laging nariyan upang maghatid ng gospel sa lahat at maghatid ng kaligtasan sa mga taong makasalanan. Ito ang puso ng ating Panginoong Jesus. Nag-aanyaya sa atin na siya'y atin siyang kilalanin. Dahil nais niya na atin siyang tunay na makilala at makatanggap tayo ng kaligtasan sa kanyang pangalan. Kaya until now, may message pa rin eh. Wala na nga lang yung healing. Baka mamaya maghanap kayo ng healing sa akin. Okay? Hindi ko po kayo mapapagaling. Pero pwede natin ipanalangin yan. Okay? Mahalaga na makita po natin na ang mensahe pa rin ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Patuloy pa rin na nagpapakilala ang ating Panginoong Jesus sa lahat ng mga tao. Kaya kayo naririto. Nawa ang puso ninyo, ipag-pray ninyo that every time you attend church, Lord, ayusin niyo po yung puso ko na hindi siya isang checklist lang. Dahil Sunday, wala naman pasok, at kailangan kong umattend dahil lahat naman ng tao ma-attend pag Sunday. Nawa maging magbago po yung puso natin. We attend church because we want to fellowship. If you are a Christian, we are here to fellowship, to learn, and to grow in the Lord. And if you are not yet a believer, ayusin nyo din yung puso ninyo. That you are here to know Christ. Ipag-pray nyo po yun. Bago kayo pumunta dito, kung hindi pa kayo tunay na nakakakilala sa Panginoon at wala pa kayong kasiguruhan, ipag-pray nyo yun. Lord, sana makilala ko pa ang aking Panginoong Jesus. At sa iyong pagpapakilala, nawa tunay akong manampalataya ng buong puso. Na hindi ko sasayangin ang araw na ito na makilala siya. Ito si Jesus, Diyos, puno ng awa at pag-ibig sa sanlibutan, patuloy na umaabot sa lahat para makatanggap ng kapayapaan mula sa Diyos at buhay na walang hanggan. Sino si Jesus? He is our compassionate Savior.
Hindi ka pa ba lalapit sa Kanya upang manampalataya, magsisi sa kasalanan at mamuhay para sa Kanyang kaluwalhatian? Hindi lamang si Jesus compassionate, He is also an all-powerful God. Thirdly, since si Jesus, who is Jesus, the provider who multiplies. Hindi ko na po babasahin yung verse 12 to 17, pero dadaanan po natin ito sa ating pag-aaral. At dahil patapos na ang araw, kailangan ng umuwi ng mga tao sa kanilang mga tahanan. At ito din actually naging concern ngayon ng mga disciples. So dumating yung tao, ganun pala karami yung taong dumating. 1,000. Kaya naman may compassion si Jesus. Siyempre kailangan niya mabahagian ng lahat ng ito. Pero may concern din actually yung mga disciples sa lahat ng mga taong ito. Kaya naman sinabi nila kay Jesus, lumapit sila kay Jesus, sabi nila, send the crowd away to go into the surrounding villages and countryside to find lodging and get provision, for we are here in a desolate place. Alam nila ang lugar at ang sitwasyon. Kailangan nila ng matutulugan at ng pagkain. Obvious naman, siguro kahit naman ako in our small church, di ba kapag yung ibang nandito pa, pagka 6:30 na, nag-iisip na ako, parang ayaw pang umuwi ng mga to. Pwede ko naman pauwiin. Umuwi na kayo para kumain na kayo sa bahay nyo. Siyempre, minsan magtitinginan na kami ni Lennox. Ano kakainin ng mga yan? So, yung iba hindi pa umuwi. Minsan mag-aantay pa ng midnight snack. Gabi na Minsan, alas 11, nandito pa rin So, siyempre, iisipin mo, ano kayo ipapamerienda ko sa mga taong ito? So, may concern. Even before, ganun din. Okay? Siyempre, marami man, konti man, yun yung puso ng isang mananampalataya. Ganon din po actually yung ating sitwasyon dito na nakikita sa kanila. Alam ng mga disciples ang pangangailangan ng mga tao noon. At yung lugar na yun ay desolate. Dito madali. Hindi naman desolate yung lugar natin o hindi ito isolated place o ilang na lugar. Lalabas ka lang ng kanto, merong baliwag. Baliwag na naman. So, minsan, mag-a-undox na lang kami, lalabas pa ng konti. Okay? Pero doon, actually, isipin nyo na lang yan, kung ipipicture nyo yun sa inyong mga minds. Okay? Lugar siya na desolate place. Walang tindahan, walang sari-sari store, walang Kuya Ryan's. Okay? Walang karinderya na nakapalibot sa lugar na yon. Walang mabibilhan ng pagkain. At wala ding lugar na matutuluyan. Pero alam din ito ng ating Panginoong Jesus. Actually, alam ni Jesus ang lahat bago pa man magyari ang lahat. So, inalaw niya ito actually para magkaroon ng pagkakataon na matest din yung mga disciples niya. At ito'y naging challenge ni Jesus para sa kanila. Sabi doon ni Jesus, but He said to them, you give them something to eat. Ganda ng siguro depende sa intonation, Pero you give them something to eat. Mahalaga na makita po natin yung word po na pag-emphasize ng ating Panginoon dito na you. You give them. Kayo ang gumawa ng paraan na makakain ang lahat ng tao na naririto. Sabi nga sa mga nabasa ko na commentary, ito ay maaaring pagkakataon na sila ay makagawa din ng miracle. Kung tunay lamang na matibay at malalim na ang kanilang pananampalataya. Pero ito'y challenge. Ito po ay test. Meron pong story actually, kung iisipin ninyo, may nangyari na ba na ganito noong Old Testament? Sa 2 Kings chapter 4, verse 42 to 44, meron pong ganong klaseng sitwasyon. Yung panahon po ito ni Elijah. Sabi doon, now a man came from Baal Shalisha and brought the man of God bread of the first fruits, 20 loaves of barley and fresh ears of grain in his sack. And he said, give them to the people that they may eat. So may isang taong dumating, famine yung panahon na yun, walang makain, at sabi niya, may dala siyang pagkain, pakainin mo ang mga tao na naririto. His attendant said, yung attendant ni Elijah, what? Will I set this before 100 men? So alam niyang kulang yung kanyang dinalang pagkain. But he said, give them to the people that they may eat, for thus says the Lord. They shall eat and have some left over. Ang galing Old Testament po ito, So he set it before them, and they ate and had some left over according to the word of the Lord. So
So even in the Old Testament, meron pong miracle ng pagpapakain. Ito, makikita po natin, may dumating lamang na isang lalaki from another place, okay, from Baal Shalisha, at sinabi niyang magpakain kayo. For sure, ito ipinadala ng ating Panginoong Diyos dahil may famine. Alam niyo po ba yung famine? Tagutan po yun. Sabihin, wala kang makain. Walang makuha ang pagkain sa lahat ng lugar. At dito makikita natin, may dumating na lalaki, sinabi niyang pakainin dahil ito ang sinabi ng Panginoon, pag pinakain mo sila, mabubusog sila at mayroon pang matitira. At 100 yung tao na yun. Okay? Kung ating ipipicture kung ano yung kanyang dala, okay? 20 loaves of barley and fresh ears of grain in his sack. Okay? Bread. Yung bread naman yun, actually ganito kalaki. Joke lang. Kaya pala nagkasya. Maliliit lang na bread. Siguro, mga ganyang kalaking bread lang siguro yung loaves nila. Kaya hindi naman po sila makakapagluto talaga ng malalaking bread. Pero for 100 men, marami po din yung 100 na yon. Alam niyo ba, mahirap magpakain ng 100? Parang kayo, pakakainin ko kayo ngayon. Madali ngayon, pwede tayong mag-order ng 100 pieces na Jollibee. Okay? Pero nung panahon na yan, famine. Walang pagkain. Okay? Kaya dito makikita natin yung miracle din dito po sa 2 Kings chapter 4. Kanilang sinunod yung lalaki at nagresulta ito ng miracle. Sounds the same, di ba? Sa pangyayari na nangyari kay Jesus. Though walang famine sa panahon ng kay Jesus, pero may pangangailangan ng pagkain. Kaya nga siguro kung sinunod lamang nila si Jesus, you give them food. Okay. Siguro kung nag-pray din sila, baka nga patuloy sa bawat pag-break ng bread at ng fish, nagpapatuloy lamang yung pagdami nito. Okay? At ito ay maaaring pagkakataon din na mapakain din ang libo-libong tao na naroroon. Pero anong kanilang naging tugon kay Jesus nung sinabing, you give them food? They said, we have no more than 5 loaves and 2 fish. Unless we are to go and buy food for all these people, for there were about 5,000 men. Ito iba na. 5,000 men. Men ha, lalaki. Wala pa dito yung bilang ng babae at ng mga bata na naroroon. So, pwede natin sabihin around 10,000 people yung naroroon. Actually, yung 5,000 ngayon, madali ba magpakain ng 5,000? Sa wedding na 300 guests, malaking amount na yon. Isipin mo pang 5,000 or 10,000 people. So ito para makikita natin yung quantity na ito, parang imposible talaga. Hindi to pwedeng magawa ng isang tao. Wala makakagawa, walang tao na pwedeng gumawa ng pagkain makapagluto ng 5,000. Ang youth nga natin, 60 nga lang, hirap na sila. Di ba? Minsan delayed pa yung pagkain nila. Pagpapakita lamang sa atin na talagang mahirap magluto. Kaya bilhin niyo yung pagkain nila. Okay? Dahil pinaghirapan nila ito. So makikita natin dito, yung mga disciples ng ating Panginoong Jesus, medyo dun sa pag-utos ng ating Panginoon ay hindi nila nakilala kung ano yung ating Panginoon, kung sino ang ating Panginoon. Naisip nila ay 5 loaves and 2 fish lamang ang pagkain na meron sila. Hindi ito kasya. For sure, hindi naman talaga kasya, di ba? 5 loaves, 2 fish, baka para lang sa akin yun. Babanggit sana ako ng ibang tao Pero baka isipan nyo ng masama. Okay? So, pwede ko maubos yung 5 loaves na yon at 2 fish on my own. Para sa isang tao lamang. Siguro kung magtitipid man yung taong ito, baka 2 loaves of bread, okay? At siguro isang fish. Pero dito makikita natin, hindi talaga ito kasya. Kailangan pang bumili ng pagkain para sa lahat. Meron pang version na meron siyang computation na ganitong amount of money yung kailangan natin. Malaking amount yun kung magkapakain ka. Pero kahit ang kanilang naisip ay imposible, makikita natin saan ka hahanap ng pagkain sa desolate place. Saan ka makakabili ng pagkain na mapapakain ang 5,000 men if to add women and children, around 10,000 people. So, ibig sabihin, maging ang naisip nila ay imposible. Alam mo, parang sabihin siguro ni Jesus, nasa desolate place nga tayo Go and buy. So, saan ka makakabili? May pera ka? Diba? Parang gano'n. Sabi ni Philip Ryken, and I quote,
Sabi niya, the trouble with the disciples was that they were looking at things from merely a human perspective. They were acting like men without a God, thinking only in terms of what they had on hand and what they had the ability to provide from their own resources, not considering the power and the providence of their God. Pakaganda, no? O nga naman, nandun si Jesus kasama mo. Walang pagkain. Kailangan ng pagkain. Kasama nila si Jesus. Hindi nila naisip yung katotohanan na yun. Dahil siguro hindi pa malalim ang kanilang pagkakakilala kay Jesus. Kaya ito'y pagkakataon na mas higit pa nilang makilala ang ating Panginoon. Ganoon naman tayong lahat, di ba? Hindi naman tayo, nung naging Christian tayo, kilala na natin si Jesus. Full trust na tayo talaga. Di ba? Growing din. So this is an opportunity para sa mga disciples that time na makita nila yung kahinaan ng kanilang pagkilala kay Jesus na dapat mas mapalawak ito. Natunay nga na walang imposible sa ating Panginoong Jesus dahil siya ay Diyos. Ating tatandaan, ang tuon ko ngayon at ang title ko ngayon ay Sino si Jesus? Kasi dito nagpapakilala pa rin si Jesus sa kanyang mga disipulo. At sa susunod nating pag-aaral, magkakaroon ng testimony si Peter kung sino si Jesus. Anong sasabihin niya? You are the Son of God. So dito mahalaga na makita natin si Jesus ay nagpapakilala patuloy sa kanila at sa atin at sa lahat ng tao. Kasi kailangan natin siyang makilala eh. At dito, after na makita ni Jesus yung kanilang kahinaan ng pananampalataya, nagdesisyon ng ating Panginoon, una, may instruction siya. Ano yung sinabi ni Jesus? Una, may instruction, and He said to His disciples, have them sit down in groups of about 50 each. And they did so and had them all sit down. So 50-50. Kung 10,000 yan, siguro lawak nun, ano? Kung i-imaginein mo, no, paano ka 12 disciples magpapakain ng 10,000 people by groups of 50. Sa wedding nga lang, 10 people lang per table. Di ba? Parang ang hirap na isipin kung magpapakain ka ng ganoon. Pangalawa, mahalaga na makita natin na may plano ang Panginoon, may direction siya, by 50 yung groupings, then kinuha niya yung pagkain at nanalangin. So, importante ito. Then He broke the loaves and gave them to the disciples before the crowd. So, mahalaga na makita natin na ang ating Panginoon at that time ay nanalangin. Siya ay may pagkilala sa ating Panginoong Diyos. And then taking the 5 loaves and the 2 fish, He looked up to heaven and said a blessing over them. Then He broke the loaves and gave them to the disciples to set before the crowd. So may pananalangin, may instruction, may pananalangin. And after that, ano ang naging resulta? They all ate and were satisfied, and what was left over was picked up 12 baskets of broken pieces. Galing, ano? Kung ating makikita. Siguro dahil nasanay na lang tayo dito sa story na ito, yung pagpapakain sa ating sa libo-libong tao at that time, mahalaga na makita natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. They ate and were satisfied. Alam mo yung feeling ng satisfied? Busog talaga. Kumbaga, okay na ako. Hindi, yung iba, hindi naman gluttony siguro yung iba. No? Sige, gusto ko pa. Tama lang yung pagkain, okay na ito, satisfied ako. At from that, may 12 baskets pa na maiuwi yung 12 disciples. Pinapakita lamang ni Jesus, you of little faith. 5 loaves and 2 fish lang meron tayo. Ngayon, pag uwi nila, meron pa silang Sharon. Di ba? Meron silang balutin. Di ba? Meron silang dala-dala na sobrang pagkain. Wala in history na nakagawa ng miracle na ito. Yung 2 kings, ang pinakain lamang doon ay around hundreds. Dito si Jesus ay nag-provide for thousands of people. Actually, kahit tayo ngayon, hindi natin kaya magpakain ng 10,000 people. Di ba? Kahit pagtulungan-tulungan pa natin ito, 10,000 tao. May evangelistic ministry tayo. Dumami, 10,000 people.
Di ba? Parang yung buong Marcelo, punong-puno ng tao hanggang gate. Pakakainin mo, hindi natin magagawa yun actually. Even with our money right now, even with the restaurant, siguro it will really take time. Baka magwala pa yung mga tao dahil ang dagal dumating ng delivery natin. Sino si Jesus? He is the provider who multiplies. Diyos po siya. Hindi po natin pwedeng ibaba yung ating pagkilala sa ating Panginoong Jesus. Minsan, di ba, minsan binababa natin yung pagiging Diyos. Tinatawag natin, bro. Diba? Mga pananaw ng mga tao, napakababa ng tingin ng maraming tao kay Jesus. Hindi siya isang parang body-body lamang natin. He is God, all-powerful God, and you are to be in awe of Him. Diba kamangha-mangha ang ating Panginoon? Kung ating makikita, kung ikukumpara lamang natin yung kapangyarihan ni Jesus na magpakain ng 10,000 tao, paano pa kaya yung kapangyarihan na mapatawad ka sa lahat ng iyong mga kasalanan? Ginawa niya yon sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang kasalanan ko, kundi lahat ng kasalanan ng mga tao. Siguro nga kung ang naging tugon ng mga disciples ni Jesus at ang maging tugon nila ay magtanong na, Lord, pwede nyo bang gumawa ng miracle na ma-provide mo ang lahat para sa kanila? Pero actually, hindi nila naisip. Pero dito, nasaksihan nila sa kahinaan ng kanilang pananampalataya, nakita nila ang kapangyarihan ni Jesus. Kaya nga, after this, ano yung naging tugon ni Peter? Who do you say I am? You are the Son of God. So maganda sana tayo ganun din. Sa bawat miracle, sa bawat kataruan, sa bawat pagpapakilala ng ating Panginoong Jesus sa atin, ang maging tugon natin in the end, you are the Son of God. So, sino si Jesus? He is our compassionate and all-powerful Savior and God. Siguro magandang tignan lamang natin as we end yung mga lessons na maganda na makita natin with this miracle. Number 1, God is our great provider. Ang Diyos po nagpo-provide. Ayon sa kanyang kagustuhan, hindi ayon sa ating kagustuhan. Whether it may be physically or spiritually, ang ating Panginoong Diyos, siya ang nagpo-provide. At yun siguro yung isang magandang bagay na makita natin that if we have something, it always comes from God. At ito'y galing sa Kanya. At kahit kailan, hindi po nagkulang ang ating Panginoong Diyos. Kung tingin natin na nagkulang ang ating Panginoon, tayo na po yung may problema doon. Hindi po ang ating Panginoon dahil Kanyang ipagkakaloob sa atin kung ano yung tunay nating kailangan. Ibig sabihin, if God is our great God and great provider, we can then trust God that He will indeed provide. Especially for us Christians. Physically, madali na yun . Okay? Siguro yung pinakamahalaga is our need for growth in Christ. If we will trust and submit and depend on Him, He will indeed help us grow in our faith and in our walk with Him. Andyan palagi ang Panginoon. May kakulangan ka sa iyong pananampalataya para mapagpatibay ito, nandito ang aking salita. Marami kong mga piniling mga magsusulat ng libro para mabasa nyo ito at para ma-encourage kayo. So, ibig sabihin, ng ating Panginoon, nandyan siya . Kung gusto nyo mag-grow spiritually, hindi nagkulang ang Diyos. Sino ang nagkukulang palagi sa ating paglago? Tayo. Dahil sa ating katamaran, sa hindi natin pagbibigay ng kahalagahan sa salita ng Panginoon, tayo actually yung may problema. Pero ang dami, actually, napakaganda nga ng generation ngayon . Di ba? Isang open mo lang ng cellphone, may YouTube na, may app para sa Bible, may mga commentaries, may mga books kang mabibili sa Kindle para meron kang opportunity na makapagbasa at para lumago. The Lord provides everything for our spiritual growth. Sabi sa John 17:17, ano sabi 17:17? Sanctify them with your truth. Your word is truth. So, ibig sabihin, salita lamang ng Panginoon ang makakapagpalago sa atin. Yung salita niya, kung ang Bible ay para sa inyo ay hindi nyo maintindihan, okay? Andito ako para turuan kayo. Andito ang mga self-servants ninyo para magabayan kayo. Andyan actually yung ibang mga nasa
pastoral ministry na nasa YouTube na maaayos, huwag nyo lang pupuntahan yung mga false teachers, mag-grow kayo. Marami po. Kung Tagalog, may Tagalog preaching. Kung hindi nyo sabihin na hindi, kulang wala akong Tagalog. Kaya meron naman po Hindi po nagkukulang ang ating Panginoon para sa ating paglago. Ang kulang ay ang pagbibigay natin ng oras na tunay na lumago. Pangalawa, na makikita natin na mahalaga ay yung kapangyarihan ng pananalangin. Prayer teaches us to trust God and He will indeed make a way. So, ang pananalangin ay hindi lamang ito paghingi. Kasi minsan ganun yung nagiging pananaw ng maraming tao patungkol sa pananalangin. Parang katulad ng kay Jesus, maaaring interpret ito. Kita mo si Jesus, pinag-pray niya, bless niya ito, hiniling niya, dumami. Okay? Baka mamaya, pag-pray ninyo yung pera ninyo, hawakan ninyo, tapos aalog-alugin nyo pa, no? So, hindi po ganon. It doesn't work that way. We pray because we trust and depend on God. Ito po yung quiet time namin actually ni James kagabi bago kami matulog. Yung kahalagahan lamang ng dependency. Prayer is dependency. Meaning, apart from you, I can do nothing. May pagkilala po na wala ako at kailangan ko si Jesus sa aking buhay. At yung pangangailangan na yon ng ating Panginoon ang siyang magpo-provide. Pero ang nais ng Panginoon ay tayo'y lumapit sa Kanya at makita sa Kanyang harapan, ipakita sa Kanyang harapan na tunay tayong decided na, Lord, kailangan kita. Tulungan mo ako, gabayan mo ako, na mas lalo akong mapagtibay ang aking pananampalataya at ang aking paglakad sa iyo. Pangatlo, makikita natin doon sa pangyayaring miracle na ito, so, may provision, may prayer, pero sino ba yung nag-distribute ng pagkain? Ang mga apostles. So, ibig sabihin, we also have our part. Okay? Nakita natin kung sino ang ating Panginoon, ano yung dapat nating gawin ngayon, kung hindi ang maglingkod at sumunod sa ating Panginoon. Our part is to obey and trust in the Lord. Our part is to be one with Christ in His plan for the salvation of all people. Nakilala na natin si Jesus. So ihayag natin sa lahat ng tao kung sino ang ating compassionate and all-powerful Savior. Our part is to evangelize and to tell people about Jesus Christ. Dahil hindi po tayo mapapahiya sa ating ibabahagi. Dahil alam po natin at kilala natin na ang ating Panginoon ay tunay na Diyos. In all of this, it just shows our need of Jesus Christ. Tunay na kailangan nating lahat si Kristo. The miracle tells us of our need of Him because He continually reveals Himself to us. He is a compassionate. He is compassionate. He is our great provider. He is the Son of God, the Messiah who will save us from our sins. Who is Jesus? He is all that you need in life. For Jesus is the giver of life. Life that is eternal, life that is focused on worship, the true worship of our God. Let us pray. Lord, once again, thank you for the time, Lord, that you have given us to be reminded of who Jesus is. Maraming salamat. Nawa sa aming pag-aaral na ito, makita nga po ng bawat isa kung sino si Jesus. Kung kami ay mananampalataya na, kung ang isa man na nakakapakinig ay na kay Jesus na, nakilala na ng tunay, nawa mas mapalalim palalo ang kanilang pananampalataya at ang kanilang pagtitiwala kay Kristo Jesus. Na tunay nga, salamat. Salamat, O Diyos, sa biyaya na inyo pong ipinagkaloob sa amin na amin siyang makilala. Sabi niyo nga, Panginoon, Ama sa Romans 10, that faith comes from hearing the words of Christ. And by your grace, by the work of the Holy Spirit, na nag-alis ng veil, Panginoon Ama, sa aming mga mata, amin siyang nakilala kung sino si Kristo. And that is a blessing. It is not because, Lord, kami po ay marunong na tao, kung hindi lahat ng ito'y biyaya niyo po. Salamat dahil nakita po namin kung sino ka, O Diyos, kung sino kami, ang aming pangangailangan kay Kristo. Dahil nakita din po namin, Panginoon Ama, ang aming pagiging makasalanan. At nawa makita din po ito ng iba nang wala pa po kay Kristo. Na sila ay makasalanan, na ang kahihinat na nila kung wala pa sila kay Jesus
ay pangsawalang hanggang kamatayan, pangsawalang hanggang kaparusahan. Aming dalangin, Panginoon Ama, na kayo ay kumilos sa lahat na tunay nilang makilala kung sino ang aming Panginoong Jesus, na siya ay Diyos, ang aming tagapagligtas at aming tanging pag-asa sa kaligtasan. At sa bawat isa na nakay Jesus, aming dalangin, Panginoon Ama, na sa bawat paglago, pag-aaral po namin patungkol kay Jesus, mas lalo pong lumalim ang aming pagkilala sa Kanya at aming pag-ibig sa Kanya at pagnanais pa na lalo pa siyang pagsilbihan, paglingkuran sa aming buhay. Dahil tunay na karapat-dapat po na amin lamang siyang sambahin at paglingkuran sa aming buhay. Salamat, Panginoon Ama, sa lahat ng inyong itinuro, nawa tunay po namin ito na maisabuhay din, maisabuhay na may pagpapasalamat, maisabuhay na may pagsunod at pagpapasakop sa iyo. We pray for your blessing, Lord, even as we end, Lord God, our time this morning, even in our time later on for the hermeneutics class. I pray, Lord, that once again you will equip the people here in our church to learn more about how to understand and how to study the Word, so that as we read your Word, mas magiging malinaw po sa amin ang aming pag-aaral ng inyong salita at mas lalo po namin kayong higit pa na makilala. So bless us today. Bless the ministries, Lord God, sa outreach program po namin later on, even for the coming week, for the coming days this week, Panginoon Ama, we pray that you will bless us. We pray, Lord, that you will move in our hearts to know you, to spend time with you, to spend time in prayer, and to live our lives for your glory. So bless each one, O God. This we pray in Jesus' name. Amen and